strive for the best. Make music to our hearts. Our young generation's dream to live and play every single day. The rhythm rises, Ray Santos Music Studio. With every beat, our spirit grows. Together in harmony, we'll find our way. This is the place where music begins. Ray Santos Music Studio, pilgrims. Young hearts believe, young minds achieve. Together we'll learn, make music believe. We're passionate in music, proudly conceive. Ray Santos Music Studio, it is achieved. Let the world hear what we believe. Passion in music is achieved. Sing it to peace, we'll start to explore. We strum and play it, what we're striving for. 'Cause every day we grow. Share our songs, our voices unite. With every sound, our dreams take flight. Let the music lead the way. 'Cause this is the place where music begins. Ray Santos Music Studio, pilgrims. Young hearts believe, young minds achieve. Together we'll learn, make music believe. We're passionate in music, proudly conceive. Ray Santos Music Studio, it is achieved. Let the world hear what we believe. Passion in music is achieved. This is the place where music begins. Ray Santos Music Studio, pilgrims. Young hearts believe, young minds achieve. Together we'll learn, make music believe. We're passionate in music, proudly conceive. Ray Santos Music Studio, it is achieved. Let the world hear what we believe. Passion in music is achieved. We strive for the best. Make music to our hearts. Our young generation's dream to live and play every single day. The rhythm rises, Ray Santos Music Studio. With every beat, our spirit grows. Together in harmony, we'll find our way.
Hello everyone, good evening. And wait natin si Sir Ray. Hello Sir Ray, good evening. Yes, good evening Sir Harmon. Naririnig mo ako, sir? Yan. Yes, rinig naman po, loud and clear. Parang may problema ako kanina sa mic ko, sir. Okay, ayan. Pero ngayon, okay naman na. Anyway, kamusta ka Sir Ray? Ano kayang topic natin tonight? Interesting. Ako, sir, napaka-busy because sa darating na linggo, no, mangyayari na yung ating grand Tama. recital of them all, no, ng Ray Santos Music Studio, no? Tama. And kaya ito tinatawag na grandest recital of them all kasi nga, sir, Wow. tayo po maraming recital, no? We have the Tama yan. guitar class recital, piano class recital, violin class recital, voice class recital, and itong ating grand recital, lahat na magsasama-sama sila, no? Meron tayong piano, may voice tayo, may violin, no? So, kaya tinatawag siyang grandest recital, no? So, yun. Tama. Makaganda. Pero medyo busy lang, sir. Oo nga, madaming nilalakad. Ayan. Sa Sunday na kasi yung ating recital eh. Yes, sir. Sir, hindi nga kita masyadong, ngayon eh. Hindi ako masyadong nakakabalita sa'yo dahil talagang sobrang... Ayan, okay lang naman. Ayan. So anyway, sa ating mga viewers, kamusta po kayo? Yan, medyo maulan ng ating week ngayon. Kamusta naman kayo? Ayan. May mga viewers ba tayo? Mukhang wala pa yata. Meron naman na. Ayan, isa. Isang viewer. Ayan, hello sa ating isang viewer. Ayan. Ayan. Siyempre, pag-uusapan natin ay ang ating recital. Ayan, so ano nga kayang meron dito sa mga recitals na ito? Para saan ba siya? Ano kayang importance nito? O kaya, ano kayang dulot nito sa ating mga students? Yan. Very interesting. Alam mo, sir, no? Laging ang sinasabi nung... alam mo, natutunan ko to. Kilala mo tong ating professor na to, sir. Si Sir Dong, no? Kilala mo si Sir Dong? Oy, oo naman. Yes po. Baka mapanood mo ang video na to, no? Oo nga. Naalala ko lang. Ewan ko kung naalala niya pa. Sabi niya kasi sa amin noon, no? Mahalaga yung recital because it's like, ano ba, meron kang knife, no? And then, nahasa mo yung knife, no? Yes, and then, after mong hasain yung knife, ang gagawin mo dun sa knife is, you just put it in somewhere and then you will not use it. So, parang, sense, no? Kumbaga, parang walang, so, parang ganun yung talent. Parang ganun, na sinasabi niya, lesson kayo ng lesson, and then, after the lesson, ayun, wala nang gagawin. I mean, hindi mo ba i-show yung talent mo, i-perform yung talent mo. So ganoon, sir. Parang very important 'yun, no, para yung ating napag-aralan sa lesson, yung napag-aralan natin sa ating mga classes is maipakita natin, ma-showcase natin, sir. So that's yun yung aking pananaw doon, sir. Pero ikaw ba, sir, ano ba ang pananaw mo kung bakit po sobrang halaga or mahalaga itong ating recital, sir? Yes, nice. By the way, maganda yung point nyo dun, sir. Tama nga naman yun kasi para magamit naman natin yung ating pinag-aralan. Di ba? Ayan. Output. Right. And sa akin naman, I guess, iba kasi yung feeling na nasa loob ka ng classroom, kasama mo yung teacher mo, versus dun sa feeling na nagpe-perform ka in front ng madaming tao sa audience. So, magkaiba yun. Siyempre, sa loob ng classroom, medyo kumbaga, nandun pa yung feeling na komportable tayo. Pero kapag on stage, pag maraming tao, iba yun. Siyempre, may halong kaba, may ganyan. And as performer, di ba? And as musicians, mas maganda na masanay tayo doon sa ganung feeling, sa ganung setup. Kasi eventually naman talaga, magpe-perform at magpe-perform din naman talaga tayo. Ayun. Yes. So, yun yung importance ng recital. Parang ito yung pinaka-preview nila papunta sa musical world, sa musical journey nila. Yes. Diba? At saka, sir, no? Tsaka, sir, parang wala yatang musician na hindi nagpe-perform, no? Lahat yata siguro naman. Oo nga naman, sir. Oo. So, yeah. So, yung ating mga estudyante, talagang nire-ready na natin sila or na-ready na natin sila. No? Sir, kasi talagang magpe-perform na sila this coming Sunday. Sunday. Correct yan. Tama. Yeah. By the way, sige, sa mga gusto mag-drop by naman doon, pwede naman kayo mag-drop by kasi sa public space naman gagawin to. Sa Pavilion Mall sa Binyan. Yan. Sunday po yun. 3 p.m. 3 p.m. you start. Siyempre siguro mga around 2 hours, 3 hours mag-run yung recital. So pwede kayo makanood doon. Siyempre yung mismong recital is pati yung parents sila, pwede naman pumasok doon sa loob ng barricade. Yan. Pero kung gusto niyo mag-drop by, pwede naman kayong tumingin-tingin doon. Pwede kayong, pumasyal-pasyal, manood.
Ayan. Para may idea kayo, ano bang ginagawa sa recital? Parang kakanta ba sila dito? Ano bang instruments yung tutugtugin nila? Ayan. Yan yung mga interesting na pwedeng makita sa recital eh. Ayan. Yes. Tapos sir, paalala ko na rin, no, sir, baka kayo interesado rin kayo mag-aral sa amin. Pwede kayong lumapit doon and mamimigay kami ng flyers, no, para sa mga info. Yes. Then para ma-contact nyo kami and mabigay namin sa inyo yung mga details. Yan. So, tama yun. Yes. Kumbaga maihahandog sa inyo this coming Sunday. Yes, tama. Ayan. Okay. Anyway, sir, so ikaw po ba, sir, nung ikaw ay estudyante pa, sir, siyempre marami tayong recital na pinagdaanan, sir, di ba? So, when you enter sa school, yes, oo nga naman. So, ba kayo naghahanda, sir, ng paano kayo naghahanda sa isang recital? Okay. Ayan. So, syempre, ang ating recital, hindi lang naman po yung mismong instrument. So, meron din tayong recital na grupo, meron din tayong recital na solo-solo. So, as a group, syempre, halimbawa tayo, may subject tayo na chorus class. Ayan. So, as a choir, syempre, naghahanda tayo na sama-sama. Nagpa-practice and sa ayo, ganyan. So, nagpapakiramdaman para, kumbaga, maging mas kilala natin yung ating kasama. Pagdating sa stage, as a group, mas nagja-jive yung energy natin. Ayan. As musicians. Kapag solo naman, syempre, iba din naman yun. Kailangan ng intense na focus. Kasi pag solo ka, maganda kasi pag grupo may sasalo. Just in case na mawala ka or kung ano man, may isa kang kasama na posibleng sumalo. Pero kung solo ka lang, ikaw lang talaga yun. So, ang pa-practice dito, di ba? Yung masanay ka, sabi mo nga, sir, last meeting, yung ating muscle memory. So, kaka-practice, halimbawa sa piano, yung mismong mga fingers natin, eventually siya na mismo yung, in a way, kusang gagalaw kapag natugtog na yung isang particular passage. So, kahit medyo makalimutan natin siya consciously, somehow yung daliri natin, naaalala pa rin niya. And I think sa singing, ganun din naman, sabi nyo nga, sir, last time. So, syempre, kailangan din nating i-practice yung mismong like, placement, yung mga ganyan, yung intonation, kasi nga, maaalala siya nung memory, kumbaga ng ating tissues, ng ating muscles sa katawan. Ayan. So, yun yung siguro magandang preparation rehearsals, mga ganyan. Saka yung kasama mo yung grupo mo, kung group performance. Yun. Kayo ba, sir? Kayo dati, ano mang ginagawa nyo namang paraan para makapaghanda sa recital? Oo. Ako kasi, voice, ako no? So, ang focus ko sa pagkanta, no? And, talaga, of course, you vocalize every day, no? Kinokondisyon mo yung boses mo, no? So every day you vocalize, tapos pina-practice mo yung highest note mo, pina-practice mo yung lowest note, something like that. And then of course, after you vocalize, pina-practice mo yung kantang ipe-present mo dun sa recital mo, no? Now, ang isa sa mga mahalaga dito, yung bago mag-recital, yung oo nga. Title. So kaming mga singer, sir, pag bukas meron kaming performance, usually di na kami nagpupuyat. Yan, oo. Yun, oo nga. So ang mga singer kasi talagang nakaka-apekto sa boses yung pagpuyat ka, mas mahirap kumanta. So maaga kaming natutulog. Yan. Minsan pa yan, sir, maligamgam na tubig, no, sa oo nga, may ganun pa. Natulog. Tapos pagkagising, another maligamgam na tubig. Tapos syempre wala na sweets, wala nang mga cold water or cold something, no, or any cold food. So, ganun po kami mag-prepare noon. And at the same time, pag nandun ka na sa venue, no, this is important, no, kapag nasa venue ka na, by the way, para sa mga nakikinig sa atin na magre-recital, medyo maaga, siguro mga 30 minutes before the show or the recital. Yan, correct yan. Doon na kayo. Bakit? Kasi napakahalaga na dinadamdam na natin yung atmosphere ng lugar. Alam nyo, sir, eto naranasan ko lang, sir, no, parang hindi talaga maganda when you are, naranasan ko na kasi na-traffic ako, hindi ako gising na maaga, hindi ako nakarating na maaga dun sa venue. Alam mo ba, sir, ako na yung kakanta, no? Kumbaga, habol-habol ko yung tumatakbo ako, tapos ako na yung tatawagin ng MC, no? Something like that, which is hindi maganda. Tapos pagdating mo doon, sige, kanta na. Parang wow. Parang hindi siya maganda talaga. So, the best thing that you can do is mas maaga tayo sa ating recital and you feel the atmosphere, feel mo na yung audience na tapos at the same time, tignan mo yun yung stage and maybe you can feel the stage also, something like that, no?
Very, Tama. very important when you have the recital. So, yun naman ang akin, sir. Kasi sa akin, ayun, marami akong marami akong minsan sablay, sir. Kapag hindi ko ginagawa yung tamang preparation, dumadami yung sablay, sir. Kaya very important. Sir, may naalala tuloy yung kakilala natin. Kakaiba naman yung preparation niya. Singer din yun eh. Kapag bukas yung performance, ako may iba siyang ginagawa. Sir. Kasi nag-gas natin siya. Sili kasi. Ayun, okay. Ayan, by the way, yung ating recital, maganda po ito kasi open siya sa lahat ng levels. Pwedeng beginners, pwede namang yung mga intermediate, meron din namang advanced. So, kumbaga, welcome lahat ng level ng performers dito. Parang kami dati sa school, sa conservatory, syempre pag first year ka, yung mga simpleng pyesa lang muna. Like simpleng pyesa sa voice or simpleng pyesa sa piano, ganun, or simpleng compositions, kapag composition major, eventually, habang tumatagal ka, mas nag-a-advance yung mga levels. Yung level ng pyesa mo, yung difficulty, kumbaga. And yun nga, kumbaga lahat nga ay welcome naman sa ating recital. Sir, tanong lang ako, medyo na-curious lang ako, sir. Paano ho ba ginagawa ang recital ng composition? No? Para lang din sa mga nakikinig sa atin. Can you share ko, paano po yung recital ng composition? Ay, nice. Maganda yan. Oo nga. So, syempre, kada school, iba-iba naman yung, kumbaga, yung program para sa ating recital. Sa Santa Isabel, ang ginagawa po nila, normally yung composition, nung panahon namin, sa second year to third year pa yung kinukuha. Kasi yung first year, yung mga theories, yung mga basic na prerequisite bago ka makasulat talaga. I think ngayon yata, first year pa lang po, may subject na kaagad na composition. So, ang nangyayari, yung actual recital, optional lang kung gusto nyo patugtugin per semester. Sa composition yun, no? Kasi yung actual na grand recital, kumaga, or graduation recital, nangyayari pa yun kapag fourth year na yung student. Kapag na-compile na lahat ng compositions niya. So, ganun yung nangyayari. Parang sa conducting din, in a way, ganun. So, kino-compile muna nila yung pyesa, pero pagdating ng fourth year, doon pa lang sila magre-recital. Siguro nga naman for practical reason, kasi alam namang per semester magbayad ka ng orchestra. Parang ganun. So, ayun, unlike sa performer kasi, ikaw na mismo yung magper-perform ng mga required pieces. Sa composition naman, yung composer, may mga required na, let's say, kailangan mo sumulat for choir or for orchestra, ayan, for string quartet, gano'n. So, normally sa dulong-dulo na yun. Sa fourth year na. Gano'n. Ganun pala. So sir, kumbaga, yung mga first year, second year, third year, ganyan, puro composition lang po talaga. O compose lang po. Puro ganun lang. Unless kung gusto talaga nilang patugtugin, halimbawa kung may solo piano lang naman na composition or composition for voice and piano, yung mga maliliit lang naman, kung gusto nilang isama sa monthly recital, mga ganyan, or semestral recital, pwede namang isingit. Ayun. Wow. Ang ganda rin pala ng composition, no, sir, no? O yun nga lang siguro tama ka, sir, medyo magastos siya kasi imagine kung string quartet yung composition mo, no? Medyo babayad ka talaga ng string no, sir? String player, yeah. So, syempre, for ako nga naman, kumbaga sa realistic na perspective, papakainin mo din yun. So, syempre, mag-rehearsal kayo. So, syempre, sagot mo din yun. Ayan. So, para sa ating mga students na gusto mag-enroll ng composition, so, ayun yung mangyayari. Para ano naman. Yeah. Anyway, sir, ito isang tanong to na ng mga student natin or ng mga magulang minsan, sir. Ilang session ba tayo dapat, no, bago tayo mag-recital? Kasi usually, sir, no, meron tayong group dito, yung group class natin. After 9 session, nakakapag-recital na sila, no? Pero ito bang ating kumbaga yung ating talagang recital, ano po ba ang masasabi nyo dito, sir? Ilang session po ba bago talaga makapag-recital tayo dapat? Tama yan. Magandang tanong po yan. Kasi syempre, iba-iba naman yung progress ng ating mga students. May mga students talaga na pumasok sa atin, may knowledge na, meron namang sobrang beginner. Kasi wala pa talaga silang knowledge at all. Pero may mga mabibilis naman tayong students. Minsan 3 lessons pa lang, 4 na sessions pa lang, nakakatugtog na, nakakakanta na, may mga ganun. And meron din naman tayong students na talagang gusto nila ng yung talagang slow pace lang talaga.
yung medyo chill. Ganun naman yung effective sa kanila. Na parang pag lalong na pressure, lalong hindi nagiging okay yung tugtog or yung kanta. So, depende sa students. Pero normally nga, sabi nyo nga po, doon sa 10 sessions na na-enroll nila, I'm sure meron at meron naman sila makakanta or matutugtog doon, kahit isa. So, doon sa buong set na yon, pwede na silang jumoin sa recital. Ayan. Lalo na kung mga first-timers, ayan, welcome na welcome sila sa recital para masanay sila sa feeling na kinakabahan, yung mga ganyan. Para umpisa pa lang, alam mo yun, sanay na sila kung paano i-handle yung ganong situation. Ayan. Alam niyo po, no, napakaganda nung ginagawa ng ating Sir Harmon dito sa ano. Kasi Sir, sa'yo, no, before, nagpapa-recital kami ang tugtog, halimbawa, Mary Had a Little Lamb, Twinkle Twinkle Little Star. Ngayon, ang tendency nung bata talaga, sir, tutugtog talaga siya, o tutugtog siya, and then, parang isang kamay talaga, one hand, no? One hand lang talaga yung tugtog niya. And then, sa'yo ko nakita, sir, para mas maging maganda, si Sir Harmon po, inaakampanyahan niya yung kanyang estudyante, no? Last recital, ang ganda po nung naging come out ng mga student ni Sir Harmon, kasi, nagulat din ako doon, sir, kasi parang wow, naging lively nga naman yung student. Unlike kung siya rin ang patutugtugin mo mag-solo. So, ibig sabihin, tama po yung sinasabi ni Sir Harmon, na kahit ilang pyesa yan, doon sa loob ng 10 session, meron ng may tutugtog yan, no? Meron na siyang matutugtog. Meron naman. Correct yun. Kumbaga sa guitar, I think meron naman tayong set of songs na merong simple chords, parang ganyan. Or sa voice naman, meron tayong set of songs na yung range, hindi naman ganun kalawak. So makakakanta na kaagad naman yung student kahit pa paano sa loob ng first set na in-enroll nila. Ayan. Yes. And then Sir Harmon, yung age po ba ng ating mga recitalists, nagma-matter po ba yon? Halimbawa, of course, tayo po ngayon, naging na tayo eh. Kami po dito sa Ray Santos Music Studio, dati po natanggap kami ng 5 to 6 years old. Pero ngayon, as much as possible, sana po, mga 8 sana, no? Kasi nga, para masulit yung lesson. Mas direct na nakakapagturo yung mga teachers natin. Pero sir, kayo po ba, ano po ba yung inyong, kumbaga yung po bang age is nagma-matter kapag recital po ang pag-uusapan? Pag recital naman, iba kasi yung lesson sa recital po, sir. Sa lesson kasi, syempre, iba yung focus ng students kapag mas bata. Nangyayari naman sa atin yun. So before, ginagawa natin pag sobrang bata, sige, instead na 1 hour, 30 minutes lang. Kasi hindi talaga kakayanin yung 1 hour kapag maiksi yung attention span, mga ganyan. Sa recital naman, I think hindi naman nagmamatter kung bata or matanda. Kasi isang piyesa lang naman yung tutugtugin nila, isa or dalawa. And then that's it. Manunood naman na sila eh. Kailangan lang nilang mag-focus doon sa bagay or sa kanta na ipa-perform nila. Yeah, so meron tayo. Actually, mismo recital nga natin, halo-halo yung age. I think may mga bata doon, meron teenagers, may 20s, meron pa ng adult na students na kasama din naman. Kaya talagang welcome na welcome sila. Yan. Before nga nag-offer pa tayo ng seniors, di ba? Parang gano'n, meron tayong courses for seniors. So, ibig sabihin, welcome naman. Kahit anong edad, basta gusto mo mag-perform, go. Kumbaga, welcome naman sila sa musical world natin. Yun. So para po dun sa mga nag-iisip lagi, no? Siguro hindi laging tinatanong yan na matututo pa ba ako? 47 na ako. Oo, yes, tama. Opo. Siguro hindi tayo dapat magsawang sagutin. Of course, matututo po kayo, no? With the proper guidance, syempre, ng ating mga teachers. And at the same time, kayo din po, no, sa inyong pagpa-practice, yung inyong pong solo practice, napakahalaga po niya. Ano po, no? Correct yun. Naalala ko nga po isang student natin, sobrang grabe yung perseverance niya talaga. Parang nagaling siya sa malayo, tapos pupunta pa talaga sa school natin para lang talaga mag-continue na lesson sa piano, sa voice, ayun, di ba? Na rin siya, adult na rin siya na student natin. Meron din naman tayong student na mother na siya, pero gusto niya matuto mag-piano. So, ayun, kumbaga ini-entertain naman natin sila. Mga ganyan. Yes. So welcome po kayo lahat dito sa amin. Yes, tama. Ray Santos Music Studio, no? Yan. Okay. So, yan po yung aming grandest recital. No po, meron po kaming karanasan dito na the more na nagre-recital or nagpe-perform yung ating mga students, the more na naging ready sila lagi. Kumbaga, hindi na bago sa kanila yung pakiramdam. Kumbaga, parang pag tinawag mo sila, pwede ka ba mag-perform? They will just say yes.
no? Sabihin na lang nila, okay, I will perform. So, ibig sabihin, na-adapt na nila yung ganitong klase ng feeling, no? Na hindi na sila kinakabahan, hindi na sila parang nag-hesitate na, ano ba, magpe-perform ba ako? Hindi ba ako magpe-perform? So, isa po ito sa napakahalaga nitong ginagawa nating mga recitals. No, para yung bata mawala yung kanilang mga hiya. No? Yan. Mga hiya. Para maging walang hiya sila. By the way, sir, naalala ko, di ba, nung bata kayo, kumakanta na rin kayo noon, hindi lang naman nung college. So before, ano po bang experience nyo pag halimbawa nag-recital kayo or nag-concert kayo, like nung bata kayo, compared dun sa nag-recital kayo nung college na or ngayong edad natin? May difference po ba? Ano yung experience nyo na rin? Oo, kasi alam mo, Sir Harmon, parang alam mo nga, Sir Harmon, ewan ko, baligtad yata ako, sir, pero nung wala pa ako sa conservatory at nagpe-perform na rin ako, kumakanta na rin ako, alam mo yan, dahil bata ka pa siguro, parang, sige, go, parang mas wala akong kaba nun eh. Ganun pala. Ako pero nung nasa college na ako, parang doon ako laging kinakabahan eh, no? Parang denumero lagi yung aking ginagawa. Pero nung bata ako, siguro dahil may mentor din naman ako or may teacher din naman ako nung bata pa ako. Pero iba kasi yung sa conservatory, sir, eh. Parang may laging tama at laging may mali eh. Parang gano'n. Pero anyway, yun, sir, mas sa akin gano'n. Pero of course, the more na nagpe-perform ka, katulad nga na sinasabi ko, sir, mas nag-gain mo yung kumpiyansa mo, sir, eh, di ba? Sir. Tama yun, tama po. Opo. Ikaw ba, sir, nung bata ka, nagpe-perform ka na rin, sir? I mean, like singing or playing the piano, sir? Meron naman, pero hindi naman yung talagang parang grand na recital. Sa school, parang gano'n. Minsan, simpleng keyboard, ganyan, chords. O kaya part ng choir, children's choir. Ay, gano'n. Yun lang naman, pero hindi yung solo talaga na solo nakakanta, unlike ngayong adult tayo. Ayun, gano'n lang po. Oo. Pero sir, sa mga recital mo, of course, yung first recital mo, kinakabahan ka din yan, di ba, sir? Alam mo, totoo yung sinabi niyo, sir, na pagbata tayo, parang wala eh. Kasi wala naman, siguro dahil nga wala naman tayong pakialam sa, sa reaction ng iba. Or siguro yun yung kagandahan sa mga kids, medyo, kumbaga, pure. Parang may ganun, walang bahid ng fear o ano ang judgment. Habang nagiging matanda kasi tayo, teenagers tayo, di ba, parang either tayo mismo judgmental o yung mga tao sa paligid, parang tingin natin, huhusgahan. Na in reality, hindi naman talaga gano'n. Baka nga matuwa pa sila sa performance na, di ba? Minsan tayong sarili lang naman natin, tayo mismo yung yung critical sa performance natin. Pero ibang tao, hindi naman. Parang okay lang, chill naman sila. Pinapanood lang naman tayo. Pero sir, meron kang ginagawa para mawala yung kaba mo, gano'n. Meron ka bang sir? Backstage. Pero sir, may kaibigan ako, sabi naman niya, ayun naman sa exams naman. By the way, sa conservatory nga pala sa ating mga viewers, bago mag-recital, minsan may exams muna. So, nag-exam sa piano, sa voice, mga ganyan. Ginagawa ng isang kakilala ko, kumakain siya ng chocolate. O di kaya saging. Kung alin man sa dalawa. Somehow daw kasi kapag yung chocolate, kinain niya, lalo na yung dark chocolate, parang nagiging hyper siya, nagiging ganyan. So, in a way, parang nare-relax siya, tapos parang nagagawa naman niya ng maayos yung pagtugtog. In fairness naman nga sa kanya, ang tataas lagi ng grades niya sa exam. So, siguro for him, effective nga yung chocolates, dark chocolate. Ako naman wala. Hinahayaan ko lang din naman. Pero ngayon tumanda na ako, lalo na ngayon nauso naman yung mga phones. Ang ginagawa ko po, well siguro before, no, yung parang kakasimula ko palang kumanta, ginagawa ko, nire-record ko yung sarili ko, vini-video ko, tapos doon ko papanoorin yung sarili ko. Pag medyo nandidiri ako sa video, sabi ko, ay, may something pa na kailangan i-improve. Pero pag yung tipong, uy, confident na ako dito, pwede ko na siyang i-publish, parang ganyan, then baka iba na yun. Kumbaga, indication na, uy, baka naman nag-improve na or may progress na. So, ayun, ganun yung sa akin, vini-video ko yung sarili ko. Yeah, sa mga students natin, napakagandang advice nito, no? I-video natin yung ating performance and then panoorin natin yung sarili natin and then malalaman natin, no, baka meron tayong kulang or meron tayong notes na nag-flat or nag-hesitate tayo. Correct. So, doon pa lang bago yan, sir. I mean for me, bago. Hindi ko ginawa yun eh. Hindi ko pa ginagawa yun. Minsan nga gagawin ko yun, sir.
Oo, pwede naman. Tama yun, sir. May ganun. Before siguro parang halimbawa ako, parang may part na nako-conscious pa ako sa camera, kaya lagi hindi ako nakatingin. Pero habang tumatagal, parang kaya ko naman tumingin doon sa lens, parang ganyan. At the same time, pag perform ka naman ng live na, baka pwede ka nang tumingin doon sa tao. Kung hindi man mismo sa mata nila, pwede mo na silang tignan. Para nawawala na nga yung hiya. Ayan. Kasi nasanay ka na nag-video, nagaganyan. So pagdating sa live, somehow medyo malapit-lapit kumbaga yung experience. Yeah. Ayun. Yes. Gusto ko itong comment ni Ma'am Chari. By the way, hello kay Ma'am Chari. Sabi niya, hello Sir Ray and Sir Harmon. Good evening sa lahat. Sabi niya, ako po certified na walang hiya. Lalo na pagdating sa pagpa-perform. Ayan. Ay, by the way, si Ma'am Chari, nanalo siya. Hindi naman nanalo, pero kumbaga na-acknowledge yung kanyang composition para sa isang celebrity noong 2019. So, gumawa siya ng isang composition, ayan, for Isa Calzado. At in fairness, in-air play pa yun sa GMA. Kaya, congrats, Ma'am Chari. Ayan, pinerform pa nga niya yun. Na-wish ko lang pa nga siya. Diba? Ayan. Anyway, hello, Ma'am Chari. Yes, ayan. Welcome sa live stream. Ma'am. Ayun. Dahil alam ko, sir, meron ka pang turo ng 8 o'clock. Last question tayo, sir. Kung ako ay isang estudyante, sir, at I want my performance to be successful. No, gusto ko maging successful yung aking performance, yung aking recital. Ano po ang aking dapat gawin kapag ako po'y nandun na sa stage? Yan. Medyo mahirap sagutin yung question na yan. Kasi I think lahat naman ng performances natin, in a way, lesson din yun eh. Wala pa naman ako nakitang performance na talaga super perfect. In a way, may something pa rin na hindi hindi tama. Yun yung kagandahan siguro as humans, as bilang tao naman tayo, meron talagang imperfections and yun yung nagpapaganda sa performance natin. At least for me yun yun nagbibigay ng success yung imperfections. Kaya i-embrace natin yun. Minsan may mga parts na pwedeng ma-flat tayo or ma-sharp. Lalo na kung masyado tayong excited, minsan nasa-sharp yung kanta. O kaya naman may dumadapli sa daliri sa gitara or sa piano, and okay lang yun. Parang kumbaga pasadahan nyo lang. Move on lang. Kasi yun naman talaga nangyayari yun. Parang kumbaga sabi nga ni Taylor Swift, shake it off. Ganun lang. Hayaan nyo lang. Move on. I think yun naman yung magbibigay ng feeling of success sa inyo pag naitawid nyo yung inyong performance despite na nagkaroon ng mga minor imperfections. I-embrace lang natin yun. Ganun lang. Tapos i-accept nyo lang yung nangyari. And that's it. Nice. Kayo, sir, sa inyo naman, paano naman yung nyo doon? Kumbaga, insight nyo dyan. Paano maging successful yung ano yung kumuna yung pagkakamali, no? Yung sinasabi ni Sir Harmon. Yung sinasabi ni Sir Harmon. Let's embrace that, no? And at the same time, no, ako for me, meron ako naringgan na isang, nalimutan ko na kung sino yung teacher to, no? Pero sabi niya, no, ang isang magaling na musician daw, doon mo mapapatunayan kapag yung nagkamali siya, and then, mairaos niya pa rin yung performance. Paano makawala. No? At, kung nandun ka na mismo sa oras ng pagkakamali, no? Halimbawa, nagkamali ka na, dumulas yung kamay mo, nalimutan mo yung lyrics, nag-sharp ka. Mga performer, ito lang huwag nyo nang isipin yung pagkakamali nyo. Yes, oo nga. Yung susunod. No? Kasi doon lalo nagkakamali Isip ng isip, nagkamali ako doon. Yung susunod na measure tuloy, yung susunod na part, nagkamali na tuloy lalo. No? So, wag nating isipin yung pagkakamali natin. So, move on agad. Halimbawa, pag nagkamali ka, move on. And then, correct. Oo nga. Isipin mo na yung susunod, no? Para hindi ka na magkamali. Diba, sir, no? And, tama yun, sir. Oo. At mai-apply natin yun sa buhay natin, di ba, sir? Magaling. Tama. Oo. Nagkamali tayo sa mga decision makings natin or sa mga bagay na sa buhay natin, wag natin isipin, wag na tayong masyadong mag-isip doon, di ba? Let's move on, no? Correct. So, kaya sa ating mga viewers, mag-enroll na po kayo sa bagong course natin. Ayan, life coaching naman ito. 10 sessions din po, 10 sessions. The best ka talaga si Marwan, the best ka. Ayan, correct yan. And by the way, yung mga yung sabi nga natin, yung mga minor na, yun nga, mga pagkakamali, mga errors, actually kahit yung mga professional singers, pag nakinig tayo ng live nila, meron din naman yung mga minor, rin naman, like,
intonation-wise, or phrasing, or breathing, maririnig naman natin, pero hindi naman nila, kumbaga sa interview naman nila, hindi nila i-focus yung kung ano nangyari sa mali. Pero pag nakinig tayo ng mga live performances ng mga sikat na artists, meron din namang mga errors na nangyayari, may nakakalimutan lines, so ganyan, minsan nafa-flat or kung ano man, hindi nakapasok, nangyayari naman yun eh. Pero yun nga, kahit professional na sila, nagkakamali pa din. Saka nag-move on na sila. Sabi ni Sir Ray. Diba? Ayan. Yan, okay. So again, mga minamahal namin mga viewers, mga students. By the way, sa mga students muna namin, no? So, we are very happy na magiging part ulit kayo ng aming grand recital, and you just enjoy your performance, and we'll see you on Sunday, no? Yes. Sunday. Yeah. And Sir Harmon, baka meron kang message sa ating mga students. Oo nga, no? Wala naman. Kumbaga, sabi ko lang, i-enjoy nyo yung moment kasi hindi na siya mauulit eh. Ayan. So, enjoy nyo yung moment. Namnamin nyo yun. So, kumbaga, yun lang. Kumbaga, part yan ng pagiging musician yun, ng pagiging artist. Kaya, ayun. Enjoy. Yes. At again, para po sa mga gusto ngang manood, no? Yun nga, sabi nga ni Sir Harmon kanina, nandito naman tayo sa Pavilion Mall dito sa Biñan, Laguna. Yes. So, you can watch us, no? Pwede nyo kaming puntahan doon, and then maybe, sabi ko nga kanina, para baka interesado kayo mag-enroll sa piano, sa voice, or other instrument, we can give you details there, no? Yan. Tama. Yan. So, ayan, sa ating mga viewers, maraming salamat po sa pag-tune in. Kita-kita po ulit tayo next Thursday. Panibagong live stream naman ulit yun. And thank you rin, Sir Ray, ayan, for this live stream. Thank you, Sir Harmon. You're so generous. Thank you. Yes. Bye, guys. Have a great night.